Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our 365 Daily Devotion. At ngayong araw po ang tatalakayin po natin is patungkol po sa nabautismuhan ka na ba sa Espiritu? So, baptism in the Holy Spirit. So, kung yung tinapik po natin is yung bautismo sa tubig, ngayon naman po ang tatalakayin po natin is bautismo sa Holy Spirit po. So bago po ang lahat, ito po yung concept po natin sa baptism in the Holy Spirit po. A phrase the New Testament authors used to speak of coming into the new covenant power of the Holy Spirit. This would include the inspiration of new spiritual life in generation, cleaning from sin, a break with the ruling power and love of sin, and some empowering for ministry. So yun po yung concept po natin patungkol po sa baptism po in the Holy Spirit. Then yung ating Bible reading naman po para sa araw na to, ito po yung matatagpuan po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13 po. So ito po ang sabi po sa English, "For we were all baptized by one Spirit so as to form one body, whenever Jews or Gentiles, slave for free, and we were all given the one Spirit to drink." At ito naman po sabi po sa Tagalog po, "Mga Hudyo o Hintel, alipin man o malaya, tayong lahat ay nabautismuhan sa pamamagitan ng iisang Espiritu upang maging isang katawan, tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu." So yun po yung ating Bible verse po para sa araw na to, and tayo naman po dumako po sa ating teaching po. So the baptism in the Holy Spirit. So una po natin teaching, it is indwelling presence of God. So pag sinabi po natin indwelling po, ito na po yung nagkakaroon na po tayo ng relationship po sa ating Panginoon Diyos. Yung Espiritu po ng ating Panginoon Diyos is naninirahan na po sa ating mga nananampalataya po sa Kanyang nananampalataya po sa Kanyang mga naniniwala po. So, nung nanirahan na po ang ating Espiritu Santo po, is na-adapt na po natin na we have our own relationship po pagdating sa ating Panginoon Diyos. So, dito po, dati po kasi pagkakaintindi po ng mga ibang tao po, doon po sa templo, doon lang po nanirahan ang ating Panginoon Diyos. No? Hindi po yung templo na po yung church, yung spirit po ng ating Panginoon Diyos is naninirahan na po dito po sa loob po natin, dito po sa life po natin. So, pangalawang katanungan po, it is a bandage breaking moment. So, pag sinabi po natin bandage breaking po, ito po yung nakawala na po tayo sa kadena po ng mga kasalanan po natin, na nagkaroon na po tayo ng new life or ng new us po. Kasi pinagbayaran na po ng ating Panginoon Diyos ang kasalanan po na dapat po tayo ang siyang magbayad po. Pero sa sobrang kabutihan po ng ating Panginoon Diyos, siya po mismo ang nagbayad po sa lahat ng kasalanan natin, then na-break na po yung bandage po natin or nakawala na po tayo sa kadena sa pamamagitan po ng ating Panginoong Diyos. So, pangatlong katanungan po, it is the Spirit embodiment to live the Christ. So, yung Spirit daw po ng ating Panginoong Diyos is naka-live na daw po dito po sa ating po. So, we have the part of our Jesus Christ po in our heart kasi naninirahan na po siya dito as a Christian po. So as a strong believer po sa ating Panginoon Diyos, hindi po mawawala ang pagiging makadiyos po ng mga Kristiyano po, kasi yan na po yung kaakibat po ng pagiging Kristiyano is yung pagiging strong faith po pagdating po sa ating Panginoong Diyos. So yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.